walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Dalagitang napapadalas na ang paglalayas at tila naliligaw na raw ng landas. Inilapit ng kanyang pamilya sa resibo. Pero sa gitna ng pagdulog sa lokal na pamahalaan, muling umiskapo ang dalagita. Mahanap pa kaya ang 15 anyos na si Yvonne? Mahal na mahal ka namin. Kahit anong mangyari, di ka namin bibitawan. Sinabulutan, kinaladkad, at pinagtulungan. Hindi po yan galing sa isang action movie, kundi mga eksenang kuha ng isang closed-circuit television o CCTV sa Caloocan City. Dalawa sa mga sangkot, mga menor de edad. At ang pinag-awayan, paninirang puri raw at pagkakalat ng chismis. Ano nga ba ang purot dulo ng late-night rambulan na ito? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bagong ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang buwan matapos ang huling paglalayas ng dalagita sa kanilang bahay, lakas loob na lumapit si Glenda sa resibo para humingi ng tulong sa kanyang apo na si Yvonne. Hindi nila mga tunay na pangalan. Kamusta ho yung apo ninyo? Hindi na po namin mapigilan. Lagi po siya umaalis, naglalayas. 1 week bago siya bumalik. Kung di pa ho namin hahanapin, di pa ho namin makikita, hindi ho talaga siya uuwi. Ayon kay Glenda, umabot pa raw sila sa punto noon na nagpaskil sila ng missing person nang minsang naglaya si Yvonne. Nung nawala ho siya nung nakarang Disyembre, ito po yung ginamit ninyong larawan. Opo. Nung siya ho ay pinaghahanap niyo pa. Opo. Pagkatapos umuwi pa. Nakita po namin, hindi po siya umuwi. Inanap po rin namin ulit. Tapos nakita nyo? po. Ayon sa ilan ng dalagita na si Aryan, hindi niya tunay na pangalan. Madaling araw ng September 1, 2024, ang unang beses na umalis si Yvonne nang walang paalam. Dito rin daw nila napag-alaman na napasama na pala sa isang gang ang kanyang anak. 5 days po siya nawala. Pinunta niya po yung tita namin. Nag-chat po sa akin, punta mo yung anak mo, iba na itsura. Nang mabalitaan ni Aryan na nasa barangay ang kanyang anak, agad niya itong pinuntakan. Pero laking gulat niyang hindi pala ang pagtambay ni Yvonne ang rason ng pagpapatawag sa kanya. Pagpunta ko po doon ng September 3, usually kasi pag natutulog po siya, naka-blanket lahat. Pero that time nung nakita ko siya, nakaganon. So pag silip ko po sa kanya, magayong kamay niya, as in dito, nakalobo. Ito po, 2 paso po siya, tag-isang sigarilyo daw po. Inubo siya ng isang stick kabilaan. Bukod sa mga paso sa 2 daliri, may mas malagim daw na sinapit si Yvonne sa kamay umano ng kapwa gang member. Sabi niya, Mama, may alak. Pinainom ako. Pag inom ko, wala na po akong maalala. Susunod! Sa gitna ng pagdulog ng pamilya sa social workers ng kanilang lugar, nangyari na naman ang kinatatakutan ng ina at lola ni Yvonne, ang dalagita. Umeskapo na naman! Abangan mamaya! Menor de edad sa Caloocan, kinuyog at binugbog dahil daw sa ginawa niyang paninira at pangchichismis. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Naudyok ang isang 12 anyos na dalagita na sumali sa barkada o gang na naging mitya para siya ay mapagsamantalahan, matutong magnakaw at gumamit umano ng iligal na droga. Dahil dito, dumulog sa resibo ang kanyang pamilya. Maituwid pa kaya ng landas ang dalagita bago pa mahuli ang lahat? Sa investigasyon ng barangay, bukod sa mga pasong natamo ni Yvonne mula sa sinalihang gang ng mga kabataan, positibong kinakasari ng biktima. Lumapit sa akin personally yung family ng victim na allegedly nag-undergo sa hazing yung anak niya. Nung tinanong ko yung bata, hindi lang pala na-hazing, kundi nagkaroon pa ng sexual abuse. Ayon sa isinagawang medico-legal ng PNP Mandaluyong, nagtamo si Yvonne ng blunt penetrating trauma. September 6 na pumunta yung magulang nung victim natin kasama yung lola.
Ang gusto nila that time is mag-file ng kaso, a rape case. But the problem is, hindi na bumalik yung complainant. Matapos ang ilang psychological assessment at pagtulong sa kanya ng mga otoridad noon, hindi na rin daw bumalik sa opisina ng City Social Welfare Development Office o CSWDO si Yvonne. Kaya ang hiling ng kanyang lola ngayong kapiling nila si Yvonne, ituloy na ang pagsasampa ng kaso laban sa nang abuso umano kay Yvonne. Gusto ko po sana i-ano yung kaso ituloy. Noon hong mahuli yung menor de edad na di umano ng abuso sa inyong apo, bakit wala nangyari doon sa complaint, doon sa kaso, doon sa reklamo? Kailangan daw po ng salaysay ng bata. Ayaw na po ng bata bumalik. Bumalik sa pulis para magbigay ng kanya salaysay. Opo. Hiling din nilang matulungan sila para matuldukan na ang paglihis ng landas ng dalagita. Hinala nila, nalulung na rin daw sa masamang bisyo ang kanyang apo. I-rehab po siya kahit po pansamantala lang para maiba lang yung niya sa buhay, mailayo lang siya sa barkada. Bakit ho? Kasi po nakakatikim na siya ng droga, tapos hindi na po namin mapigilan. Pero January 13, 2025, ipinagbigay alam ni Glenda sa resibo na lumayas na naman si Yvonne. May bakas pa ng kanyang pagpupumilit na makalabas ng bahay. Sinira po ni kahapon. Dito po siya dumaan, ginamitan niya po ng gunting. Sa tulong ng barangay Bausi officers at mga tanod ng Pleasant Hills, sinimula na ng resibo at ng mga otoridad ang paghahanap sa dalagita. Magpakita kaya ang dalagitang pilit na pinatanggihan ang tulong na kanyang kinakailangan? Susunod, ang mag-inang Aryan at Yvonne nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Pagod na pagod ka na, alam ko. Ha? Hindi ka naiiyak. Ganun. Sinuntok, tinadyakan at kinaladkad sa gitna ng kalsada ang isang dalagita. Ang ugat ng gulo, ang pagkakalat daw niya ng chismis tungkol sa lambugbog. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa kuha ng closed-circuit television na CCTV video sa isang kalsada sa Pasig City, nalaman ni Aryan at Glenda kung saan posibleng nagtungo si Yvonne. Makikita ang dalagitang naglalakad papunta sa paradakan ng tricycle. Ilang saglit pa, sumakay siya at saka bumaba sa isang kanto. Pagbaba ng dalagita, naglakad ulit siya patungo sa isa pang kalsada. Yung eagerness niya makatakas, palala ng palala. Nang malaman ang posibleng kinaroroonan ni Yvonne, wala nang pinalampas na oras sa magina. Kasama ang resibo at mga tanod ng barangay Pleasant Hills, sinimula na ni Aryan at Glenda ang pagsuyod sa mga kalsada at iskinita para hanapin si Yvonne. Unang pinuntahan ng mga tanod ang bahay ng kaibigan ni Yvonne. Walang inaano. Walang sinasabi. Ba't ganyan ka? Di ka naawa sa mama mo. Hindi ka sila. Binaybay rin ni Glenda at ng mga tanod ang isang hideout o tambayan daw ng dalagita kasama ang mga kagrupo. Pero maging ang mga tropa niya, wala raw ideya kung nasaan na si Yvonne. Dito po lang po ako. Kung sakaling pumunta siya rito, dapat pag-coordinate ka na lang. Sabihin mo sa amin, chat mo kami, para hindi na rin kayo na bubulabog, hindi na rin kayo nadadami. Ha? Hanggang isang lalaking lumapit kay Glenda. Sa'yo eh. Oo. Dinaanan din nila Glenda ang lugar na itinuro ng kaibigan ni Yvonne, pero bigo pa rin silang makahanap ang dalagita. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga tanod ng barangay. Kami yung post na yung ganyan TV po sa taas lang. Agad na binalikan ng condominium kung saan huling namataan daw ang dalagita. Pero Nakausap namin ng isang residente doon. As per po sa magulang, wala po daw sa ngayon, negative pa po kaming info. hanggang sa dito na nila nakita ang dalawang kaibigan pa ni Yvonne. Hindi ba kayo nagsisinungaling? Hindi po. Masama ang lumayas. Tignan mo, nag-aalala yung mga magulang. Hindi nila alam kung ano na nangyari. Dapat makipagtulungan naman kayo. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga otoridad at isinama ang dalawang dalagita patungo sa posible pa nilang pinagtataguan.
Sa kasamaang palad, hindi pa rin lumilitaw ang dalagita. Kinabukasan, pinuntahan ng mag-ina ang PNP Substation 2 para magpa-blatter para sa missing person. Sa mga oras na ito, tila na panghihinaan na ng loob ang mag-ina sa paghahanap kay Yvonne. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, January 18, 2025, sa wakas, nakanap na rin ng mga opisyal ng barangay si Yvonne. Sa pahintulot ng mga magulang at barangay, ikinuwento ni Yvonne kung paano siya napasama sa grupo. Parang sinabi po kasi nila sa akin na parang second family ko na daw po yun. Tapos parang ginusto ko din po. Kaya napasali po nila ako. Hinahanap ko yung love po ng family ko sa iba. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, naging emosyonal si Yvonne at inamin ang dahilan ng kanyang pagtakas. Now to love na po kasi ako sa kanila eh. Simula po nung dumating dalawang kapatid, para pong napunta po sa kanila yung mga attention. Sana po bumalik na po yung dating ako. Sana hindi na lang pala ako nagpa-influensya sa kanila. Na mas okay pa ako ngayon. Sa kanyang pag-uwi, nagkaroon ng pagkakataon ng mag-ina na makapag-usap. Diba pinakikinggan kita? Hindi ka napapagod na. Sana bumalik na yung dati mong trato sa akin. Yun, nabibigyan mo din ako ng attention sa pagmamahal mo. Kasi sinabi ko yun sa'yo. Mas kailangan lang yung dalawa. Alam mo kasi bata sila. Paano ako? Bata din ako, kailangan ko din doon. Kaya hindi niyo mabigay sa akin, kaya hinahanap ko sa ibang tao. Pagod ka na, alam ko. Ha? Hindi ka naiiyak. Ha? Hindi ka na. Para sa tuloy-tuloy na pag-alalay at pagtulong ng resibo sa mag-ina, January 21, 2025, nagsampa ng kasong rape ang dalagita laban sa lalaking nang abuso raw sa kanya. Ito rin ang itinakdang araw ng pag-uwi ni Yvonne sa kanyang bagong takanan. Ayon sa City Social Welfare and Development Office na Mandaluyong, muling sisimulan ang naudlot na assessment at intervention kay Yvonne. Sa tulong ng mga ahensya at ng resibo, naway ito na ang simula ng pagbabagong buhay at pagtuwid ng landas ng dalagita. Kuha ang CCTV video na ito noong January 20, 2025 bandang alas 11 ng gabi sa Caloocan City. Makikita rito ang 15 anyos na si Sofia, hindi niya tunay na pangalan, na naglalakad sa isang eskinita. Maya-maya pa, may sumalubong sa kanyang dalawa pang babae. Ilang saglit pa, sinapak, sinabunutan, at ninudgod ng dalawang babae si Sofia. Makalipas ang 5 minuto, nagpulasan ang grupo nang dumating ang isang lalaki at umawat sa gulo. Walong araw matapos ang insidente, natuntun ng resibo si Sofia sa kanilang bahay sa Caloocan City. Umabsent siya sa klase dahil hanggang ngayon iniinda pa rin daw niya ang mga natamo niyang sugat at pasa. Nung pagtas po ako nila bugbugin, sumakit po yung dito ko. Tapos yung dito po sa ulo, di po makahiga ng maayos. Dahil po sa mga iniinda ko. Pinagsasabak po nila ako sa bato. Ayong pa sa ina ng biktima na itatago namin sa pangalang Rochelle. Lumabas lang daw ang anak niya para bumili ng pagkain pero habang papauwi na raw si Sofia, dito na raw siya hinarang ng dalawa pang babae at sinimula na siyang paulanan ng mga sapak, tadyak at sipa. Nagulat po ako sa nangyari po. Parang hindi ko rin alam kung alin yung unahin ko po. Namaga yung uso po niya. Tapos yung sa may bandang leg po niya, na parang nagkaroon lang siya ng bukol. Ayon kay Sofia, mga kaibigan at kaklase pala niya ang mga nambugbog sa kanya.
Sino yung pinakamatalik na kaibigan mo dun sa dalawa? Yung pinaka-close mo dun sa dalawa? Yung isa po, nakikita lang po. Pero di po yung gaano close. At ang ugat ng gulo, nagkaroon lang daw sila ng hindi pagkakaunawaan. Parang ano po, yung pinagkakalat ko daw po na bayaran daw po sila kahit wala naman po akong sinasabi. Kaya hindi raw niya akalain na ang simpleng chismis tungkol sa kanyang pangchichismis ay mauuwi pala sa bugbugan. Gusto ko na po putulin yung pagkakaibigan namin dahil po sa nangyari. Kasi yung kaibigan ko po na yun, yung isa, kapatid na po turing ko dun eh. Kasama si Sofia, pinuntahan ng resibo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Galing po ako sa amin. Tapos pumunta po ako dito para kumain. Ito po yun. Nakita lang po dito yung pagtapos po ako bugbugin. Ayon sa kanyang ina, nalaman lang daw niya ang nangyari sa anak nang puntahan siya ng isang barangay tanod. Masama pa rin yung loob ko. Kasi hanggang ngayon, di pa rin po na gawa ng paraan. Agad dinala sa ospital si Sofia para maipagamot at sumailalim sa medical legal. Ayon dito, nagtamo si Sofia ng mga sugat at pasa sa kanyang ulo, labi at tuhod. January 21, nagtungo sina Sophie at Nanay Rochelle sa barangay para magreklamo at magpablatter laban kina Martha at Carla. Gusto ko sana sa barangay na lang po kami mag-usap para malaman ko kung ano po dapat kong gawin. Kung hindi pa rin po sila pumunta ngayon, tutuloy ko po yung kaso. Ayon sa barangay, 3 beses na nilang itinatawag ang dalawang panig pero walang sumipot sa panig ni Martha at Carla. Kaya naman nagpasya na ang barangay na ipasa na sa lupon ang reklamo. Sa lupon kasi kung kailan lang dadating sa amin yung kaso, tsaka pa lang namin malalaman, tsaka pa lang namin maiimbestigan. As much possible, no, ayusin na ni Kap dito para maayos na yung gusot nila. Pag hindi sila humaharap, papailan na siya ng certification to file action. Para makapanayam ang kabilang panig, sinamakan ng barangay ang resibo para matunton sina Martha at Carla. Ayon sa 18 anyos na babaeng nanakit sa video, sinisiraan daw siya ni Sofia sa kanilang lugar kaya naman hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Ano ba work mo? Koko ka ba? Hinano niya ako. Sabi niya, kasi sabi ni ganun daw trabaho mo eh. Doon ka daw pumapaldo-paldo nga daw, ganun. Eh di syempre parang nagulat na po ako nun. Depensa rin ni Martha, ilang beses na raw niyang pinalampas ang pagmamarites ni Sofia. Kinausap ko pa siya. Sabi ko nga po, bakit kailangan mo sabihin yun, ganun, wag ka na lang magsalita ng kung ano-ano. Nakausap din ng resibo ang ina ni Martha na itatago namin sa pangalang Helen. Ayon sa kanya, hindi rin niya ginusto ang ginawang pananakit ng anak. Nagulat ako, bakit may mga post na gano'n na tinatago daw namin? Ako parang nai-stress na ako, hindi na ako nakakatulog sa gabi. Ayon naman sa ina ni Sofia, napilitan na silang i-post ang mga larawan ni Martha at Carla dahil hindi raw sila sinisipot ng mga ito sa barangay. Hindi namin po siya makita, hindi po nakikipag-ugnayan po yung magulang tsaka yung mga anak. January 27, unang nagarap sa Lubon ang dalawang partido. Asan yung anak mo ngayon? Ihaharap ko, kaso nahihiya siya, bakit may ganyang eksena? Siyempre, kung hindi siya maiyak, bakit niya sinapak yung anak ko? Ayun na nga, hindi ko nga ginusto. Hindi ko ginusto na may mga Hindi mo rin ganitong ako masisisi eksena. dahil anak ko yung nabugbog, halos patayin na nila. Bakit siya sinaktan? Bukod sa pagpapatawad, iwan nyo nung kung magkano yung nagastos nyo o kung ano kailangan, pa-shoulder na lang natin sa kanila kung papayag po kayo. Siguro siya, hanap buhay namin ha. Araw-araw, nagtililit kita kami dahil lang dito. May hanap buhay kami parehas eh. Dahil lang dito sa problema na to. Kaya kung gusto natin tapusin, ayusin natin. Dahil hindi magkasundo, kinabukasan, January 28, pinatawag na ng barangay chairman ang mga sangkot sa gulo. Ayon na rin sa giling na magulang ni Sofia na mapasuri ang anak. Napagdesisyonan ng magulang ni Martha at Carla na makihati sa pagpapa-x-ray kay Sofia. Kung akakuin namin yung CT scan, hindi na kayo magre-reklamo. Depende pa sa pag-uusapan kasi hindi pa tayo tapos sa ano eh. Sa isinagawang pagsusuri sa biktima ng pananakit, wala namang natamong kahit anong bali o fracture si Sofia sa ulo at leeg niya. Pasensya ka na.
Hindi ko din naman alam na magkakaganito. Sana maayos natin. Okay lang po kahit magpa-areglo yung dalawa para lang po sa magulang ko. Dahil daw sa labis na stress na dulot ng mga pagdinig sa pamilya at sa mga bata, nagpasya ang magkabilang panig na magkasundo na lamang at mag-arigluhan. Magkakaroon na sila ng kasunduan na mag-aayos sila sa harap ko, magkakaroon sila ng pirmahan na hindi na sila magkakademandahan. So wala na pong mangyayaring pagbibigay ng certified to file action at ito naman ay maaayos sa pamamagitan ng kanilang magandang pag-uusap kung ano yung danyos na ibibigay sa biktima. Ayon kay Sofia, matinding trauma ang idinulot ng insidente at magsisilbi raw itong aral para sa kanya. Hindi ko po alam na ganito yung mangyayari. Yung sa mga bata po, mag-iingat na lang din po sila. Hindi po kasi lahat ng kaibigan totoo eh. Paghingi naman ng paumanhin ni Martha kay Sofia at kanyang pamilya. Alam ko namang mali ako sa point na nasaktan kita. Sorry po, ganun yung naging ng galit ko, na nasaktan ko po yung anak mo. Kailanman hindi solusyon ang karahasan sa anumang hindi pagkakaunawan. Wala ring naidudulot na mabuti ang pagkakalat ng chismis at paratang. Sa huli, nariyan ang mga lokal na ahensya ng gobyerno para dinggin ang mga reklamo na kailangang matugunan para mapanatili ang kapayapaan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Gagawin lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po sa inyo si Bagay. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.